Sabi ng iba, ang pinakamalalim na sugat ay hindi nakikita sa balat, kundi sa puso. At minsan ang mga sugat na ito ay mahirap nang maghilom, lalo na kung ang gumawa nito ay ang mga taong malapit sa iyo na kailanman ay hindi mo naisip na maaari kang saktan. Taong 2015, mga panahong maaga pa lang gising na si Cristel Rendorio, 25 anyos na nurse. Hindi pa sumisikat ng gusto ang araw pero abala na siya sa paghahanda ng baon para sa trabaho. Sa gilid ng mesa, nakaupo si Jacob Rendorio, 27 anyos na kanyang asawa. Tahimik na nakayuko habang sinusubukang tapusin ang pagkain sa harap niya. Ilang buwan na siyang walang trabaho. Hindi niya natapos ang kursong kinuha niya noong kolehiyo. Gayunpaman, pinangahawakan niyang isang araw, makakahanap din siya ng matinong pagkakakitaan. Pero sa ngayon, si Cristel ang bumubuhay sa kanila. Ang mag-asawa na kasal na sa loob ng 2 taon ay nakatira sa isang maliit na paupahan sa Maynila. Napilitan silang lumipat sa bahay ng ina ni Cristel, si Ruela Abad, na 41 anyos. Mula nang hindi na nila kayanin ang upa dahil sa kakulangan sa pera. Hindi ito madali, lalo pat matagal nang nag-iisa si Ruela matapos siyang iwan ng asawa para sa ibang babae. Marahil isa na rin sa dahilan ay ang maaga nilang pagsasama kung kaya't maraming bagay ang hindi naging sigurado sa kanilang relasyon. Ipinanganak si Cristel ng 16 anyos pa lang si Ruela matapos magbuntis nang noon ay kasintahan pa lang niya si Juanito Abad na ama ni Cristel. Dahil dito, naiwan bilang single mother si Ruela, ngunit noon pa man may pader nang namamagitan sa mag-ina dahil habang lumalaki ay hindi lubusang naramdaman ni Cristel ang pagiging ina ni Ruela. Madalas siyang iwan noon nito sa kanyang lola habang pinagpapatuloy ni Ruela ang buhay dalaga kahit may anak na. Nagkaroon lang ng pagkakataon na pangatawanan ni Ruela ang pagiging ina nang pumanaw na ang kanyang lola at nang iwan siya ni Juanito. Ang katotohanan ito ang dahilan kung bakit tila may isang malamig na pader sa pagitan nilang mag-ina. Gayunpaman, dahil wala na rin silang ibang matakbuhan ay napilitan si Cristel na makituloy muna sa ina pansamantala habang hindi pa stable ang kanilang pamumuhay ni Jacob bilang mag-asawa. Ang pamilya kasi ni Jacob ay nasa probinsya sa Visayas at ayaw namang iwan ni Cristel ang trabaho niya dahil tsak magugutom lang sila ni Jacob kapag nagkataon. Kahit pa nga wala silang anak, mabigat na ang kanilang pinapasan kung kaya't hindi maaaring bitawan ni Cristel ang kanyang trabaho. Kahit pagod mula sa magdamagang duty sa ospital, pilit na ginagampanan ni Cristel ang kanyang responsibilidad. Alam niyang hindi ito patas pero wala siyang pagpipilian. Kailangang may magdala ng pagkain sa kanilang hapagkainan. Sinusubukan din naman ni Jacob na mag-apply sa mga bakanting posisyon ngunit sa kung anong dahilan ay wala itong mahanap na trabaho. Marahil ay dahil sa mataas na standard na meron ng mga trabahong ina-applyan niya na hindi niya kayang maabot bilang hindi naman ito nakapagtapos ng kolehiyo. Sa bahay madalas si Ruela at si Jacob ang naiiwan. Sa simula, halos hindi sila nag-uusap. May kanya-kanyang mundo. Si Ruela abala sa panonood ng mga lumang palabas sa telebisyon, si Jacob naman minsan ay nag-a-apply online. Minsan nakatunga nga lang, pero sa araw-araw na dumaraan, nagkakaroon ng mga maliit na pag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay hanggang sa hindi na nila namalayan na unti-unti nang naging madalas ang pakikitungo nila sa isa't isa. Habang abala si Cristel sa ospital, sa bahay may nagbabago. Hindi palantad pero unti-unting gumagalaw ang mga bagay. Sa una, walang kakaiba. Mga pangkaraniwang usapan lang pero habang tumatagal, nagkaroon ng kakaibang lambing sa mga palitan ng salita.
Si Ruela na matagal nang hindi nakakatanggap ng malalim na atensyon ay nawili dahil muli ay may taong nakikinig sa kanya. Hindi gaya ng dati, ngayon ay meron ng isang taong bukas ang tenga para sa kanyang mga kwento at saloobin, tumatawa sa kanyang biro at nakikiramay sa pangungulila. Si Jacob naman na matagal nang nakakulong sa pagkabigo ay nakahanap ng kausap na hindi pinapaalalahanan ng mga pagkukulang niya. Hindi tulad ni Cristel na laging pagod, abala at tila lumalayo sa kanya. Si Ruela ay laging nariyan, laging may oras, laging may sagot sa kanyang hinanakit. Nagpatuloy ang mga maling sandali sa pagitan ng dalawa. Mula sa mga pag-uusap, nagkaroon ng tinginan na hindi agad binabawi. Pagtitimpla ng kape para sa isa't isa na hindi karaniwan na gawain ng manugang sa kanyang biyanan o biyanan sa kanyang manugang. Sa gabi, madalas pa ring abala si Cristel sa ospital, samantalang sa bahay, si Jacob at Ruela ay nagkakasabay sa hapunan sa panonood ng TV at sa iba pang bagay. Mula sa mga tingin, sumunod ang mga marahang haplos sa braso. Minsan ang mga daliri ni Ruela ay naglalaro sa buhok niya habang nagkukwento. Hanggang isang gabi, sa gitna ng katahimikan, bumigay ang hangganang hindi dapat nilalampasan. Hindi na ito sulyapan, hindi na ito patagong hawak ng kamay. Sa dilim may nangyari na hindi kailanman mababawi. Mula ng gabing yon, tuluyan ang nabago ang lahat sa loob ng bahay. Hindi halata sa una, pero may nararamdaman si Cristel. Tila mabigat ang paligid. Parang may kakaiba sa kilos ng mga taong kasama niya sa ilalim ng isang bubong. Napansin niyang si Ruela na dati hindi mahilig mag-ayos ay biglang naging mas maaliwalas ang mukha. Madalas na siyang nagbibihis ng mas maayos kahit nasa bahay lang. May bagong pulbo sa kanyang tukador, may samyo ng pabango sa kanyang balat. Si Jacob naman tila laging may iniiwasan. Hindi na siya naging ganon ka-vocal kay Cristel. Kapag nag-uusap sila, parang may saglit na pag-aalinlangan. May mga gabing hindi agad natutulog sa tabi niya ang lalaki. Kunwari may inaasikasong tungkol sa paghahanap ng trabaho, ngunit taliwas ito sa katotohanan. Isang gabi, hindi agad bumukas ang pinto ng kanilang kwarto nang kumatok siya. Narinig niyang may gumalaw sa loob, may nagmamadaling inaayos. Pagkabukas ng pinto, nakita niya si Jacob nakaupo sa kama, hawak ang cellphone. Walang sinabi si Cristel pero may kung anong bigat sa dibdib niya. Sa pagkainan, may mga sandaling nahuhuli niyang nagkakatinginan si Jacob at ang kanyang ina. Hindi malagkit, hindi halata, pero may kung anong hindi niya kayang ipaliwanag. Sa kanyang isip, may bumubulong na masamang kutob pero isinasantabi lang niya. Maraming dahilan para mapagod si Jacob. Maraming dahilan para magbago ang kilos ng ina at pilit niyang iwinawaksi ang posibilidad na may kung anong namamagitan sa ina at sa asawa. Pero kahit anong kumbinsin niya sa sarili, naroon pa rin ang pakiramdam na unti-unti siyang nawawala sa sariling tahanan. Isang gabi, noong Nobyembre 2015, hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya para umuwi ng maaga. Siguro pagod lang siya. O baka naman nadala ng matagal nang bumabagabag sa kanya. Tahimik ang bahay nang pumasok siya. Ang ilaw sa salay nakabukas, pero walang tao. Narinig niya ang mahinang tawa mula sa silid ni Ruela. Pamilyar ang tinig, pero may kung anong hindi tama. Lumapit siya sa pinto, tumigil sa harap nito. Dinama ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. May narinig siyang bulungan, may hinang tunog ng paggalaw. Napansin niyang bahagyang nakaawang ang pinto. Hindi na siya nag-isip, itinulak niya na ito. At sa sandaling yun, nakita niya ang isang tanawing nagpatibay sa hinala niya. Ang sarili niyang ina at ang asawang si Jacob magkasama sa ilalim ng iisang kumot.
Nanlamig ang buong katawan niya, para siyang napako sa kinatatayuan. Sa isang iglap, bumagsak ang buong mundong akala niya'y matibay. Napaatras si Cristel pero hindi niya namalayang may luha ng dumadaloy sa kanyang pisngi. Hindi siya sumigaw, hindi nagwala, pero ang sakit ay parang apoy na lumalamon sa kanya. Namutla si Jacob. Si Ruela naman hindi mahanap ang tamang sasabihin. Ang tahimik na gabing yon ay napuno ng bigat ng isang kasalanang hindi na matatakpan. Sa pagitan ng mga higbi ng nanginginig na kamay, hindi na niya nahanap ang lakas para makinig sa mga paliwanag. Lumabas siya ng silid, iniwan ang lahat, ang asawa at ang ina. Sa gabing yon, si Cristel ay hindi lang basta nawasak. Tuluyang naglaho siya sa bahay na akala niya'y tahanan. Hindi niya lubos maisip kung gaano na siya katagal niloloko ng kanyang mga mahal sa buhay at yon ay sobrang bigat para dalhin niya. Dinala ng kanyang mga paa si Cristel kung saan siya pinakakalma ng lamig ng gabi. Hindi niya alam kung saan pupunta. Hindi niya alam kung ano ang susunod na hakbang. Ang alam lang niya, hindi na siya maaaring bumalik sa lugar na minsan niyang tinawag na tahanan. Sa sumunod na mga araw na natili siyang malayo. Sa isang maliit na silid na inuupahan ng kanyang katrabaho, pansamantala nagkulong siya roon. Nalungkot siya, nasaktan at galit na galit. Pero higit sa lahat, ang pakiramdam ng kawalan. Samantala sa bahay na iniwan niya, si Ruela ay unti-unting nanamlay. Hindi kinayang magpatuloy na parang walang nangyari. Hindi rin niya kinayang lunukin ang kahihiyan. Marahil sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang nagawa. Hindi lang bilang babae, kundi bilang isang ina. Si Jacob naman, kahit anong pilit niyang ayusin lahat, hindi makahanap ng paraan. Sinubukan niyang tawagan si Cristel pero hindi ito sumagot. Sinubukan niyang puntahan sa ospital pero hindi siya hinarap. Ang mga kaanak ng pamilya na nakaalam sa pangyayari ay galit na galit kay Ruela. Ang iba'y hindi makapaniwala. Ang iba'y nagbitiw ng masasakit na salita. Paano niya nagawa na pagtaksilan ang sariling anak? Pilit na ibinangon ni Cristel ang sarili kahit mahirap. Bumabalik ang alaala pero pinili niyang wag malunod dito. Alam niyang walang ibang makakapagligtas sa kanya kundi ang sarili. Naisip niyang kasuhan ang lalaki na minsan niyang minahal at ang ina, ngunit naramdaman niyang wala na itong saysay. At kahit pa lumaban siya, mananatili ang sakit sa ginawang pagtataksil ng mga ito. Inisip niyang hayaan na lang malunod sa konsensya ang dalawang taong nanakit sa kanya. At sa huli, ginawa niya ang desisyong pinakamahirap pero kinailangang tuluyang lumayo at hindi na lumingon pa. Nag-request ito na malipat sa ospital at dahil alam ng mga superior nito ang kanyang pinagdaanan, ay tinulungan siya ng mga ito at inirekomenda sa isang pagamutan sa Batangas. Lumipas ang isang taon sa ospital, mas abala si Cristel kaysa dati. Hindi lang dahil sa trabaho kundi dahil ito ang nagsilbing kanlungan niya. Dito niya binuhos lahat, oras, pagod at emosyon. Sa bawat pasyenteng inaalagaan niya, nababawasan ang sakit na iniwan ng nakaraan. Hindi na siya bumalik sa bahay na yon. Hindi na rin niya hinanap si Jacob. Ayon sa kamag-anak, umalis na ito sa lugar at tila hindi na muling nagpakita. Marahil hindi nito kinayang harapin ang kahihiyan. Si Ruela naiwan sa bahay na unti-unting nanahimik. Sa bawat araw na dumaraan, ramdam niya ang bigat ng kanyang kasalanan. Hindi na bumalik pa ang kanyang anak. Taong 2018, sinubukang kontakin ni Ruela ang kanyang anak matapos makuha ang kanyang numero sa isang pamangkin. Doon sinabi nito ang lahat ng kanyang saloobin, ang pagsisisi sa nagawa niya, ang hangarin na muling manumbalik ang relasyon nila at ni Cristel bilang mag-ina. Ipinagtapat din ito sa anak na kamakailan lang ay na-diagnose ito ng stage 3 breast cancer. Kahit na naroon pa rin ang kirot ng mga nangyari sa kahapon, may kung anong bigat sa puso ni Cristel. Naramdaman ito ang awa sa kalagayan ng ina.
Alam nitong malubha na ang kalagayan ni Ruela at ayaw niyang tuluyang magtanim ng galit at pagsisihan ang lahat sa huli. Isang hapon matapos ang mahabang pag-aalangan, nagpasya siyang makita ang kanyang ina. Nakita niya ang kalagayan nito, sobrang payat, dala ng kawalan ng kakayahang magpagamot. Sinabi ni Cristel na pinapatawad na niya ito sa anumang masakit na nagawa nito. Kahit papano ay naging maaliwalas ang mukha ni Ruela. Naging mas magaan ang kalooban ni Cristel at piniling samahan ang ina sa mga sumunod na araw. Bagamat bahagyang naging malakas si Ruela at nagkaroon ng panibagong dahilan para lumaban, hindi na rin ito nagawa pang mabuhay ng matagal. Pagkalipas lang ng ilang buwan, noong Agosto 2019, tuluyan na itong namaalam. Bago ito lumisan ay muli siyang humingi ng tawad kay Cristel sa pagsira ng kanyang pamilya. Nagpasalamat din ito dahil sa kaunting panahon ay naramdaman niya ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Napaluha si Cristel sa madamdaming tagpo sa pagitan nila. Ngunit sa kabila nito, nagpapasalamat din siyang ginawa niya ang tama. Hindi lang niya pinatawad ang ina kundi pinalaya na rin niya ang kanyang sarili sa sakit. Samantala, wala na ring naging balita si Cristel tungkol kay Jacob. Ayon sa isang kakilala ay nagkaroon umano ito ng sariling pamilya sa probinsya. Sa paglipas ng maraming taon, nagpasya si Cristel na subukang mag-abroad. Naipasa niya ang pagkuha ng lisensya bilang USRN at sa kasalukuyan ay isa na siyang nurse sa isang ospital sa Amerika. Habang ginagampanan ang trabaho bilang nurse sa Amerika, ay marami ang nagpakita ng interes sa kanya. Isa na rito si Chris Zimmerman na kanyang katrabaho. Bumalik si Cristel sa Pilipinas taong 2023 para ayusin ang mga dokumento at tuluyang ipasawalang bisa ang nauna nitong kasal kay Jacob. Bagamat mababang proseso ang aabutin upang tuluyang maging legal ang pagsasama niya at ni Chris, ay masaya naman ito at sigurado sa bagong pag-ibig na kanyang natagpuan. Isang pag-ibig na hindi na siya muling sasaktan o pagtataksilan. Sa lahat ng nangyari kay Cristel ay may isang bagay siyang natutunan. Sa buhay, hindi maiiwasan na ikaw ay masaktan at may mga pagkakataon na ang tanging paraan upang maghilom sa ating masasakit na karanasan ay ang pagbibigay natin ng tunay na kapatawaran.